Nasa korte na sa New York sa Amerika si Nicolas Maduro, ang Pangulo ng Venezuela na dinampot kasunod ng US assault sa kanilang bansa nitong weekend. Isinasakdal siya sa kasong droga at terorismo. Pero si US President Donald Trump nagbanta rin sa iba pang bansa sa Latin America. Ang basa ng mga eksperto sa pakay ni Trump sa Venezuela at mga maaaring epekto niyan, alamin sa report na ito. Gulpi-digulat ang ginawang pambobomba ng Amerika sa Venezuela at pagdampot kay President Nicolas Maduro para isakdal siya sa Amerika. Akusasyon kasi ng Amerika sangkot si Maduro sa narco-terrorism o pagpapapasok ng droga sa Amerika. Sabi ni US President Donald Trump, ang Amerika na ang magpapatakbo ngayon sa Venezuela at hahabulin nila ang Venezuelan oil reserve na pinakamalaki pa man din sa buong mundo. We're going to be rebuilding and we're not spending money. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil. We're going to get reimbursed for all of that. Tingin dito ni UP Professor Herman Joseph Kraft, target talaga ng Amerika ang langis ng Venezuela kahit may sarili namang oil reserves ang US. If you can exploit others, first, use the oil of other sources. Venezuela's oil reserves are actually the largest in the world, no? Even bigger than in the Middle East. Bago pa man umatake ang Amerika, naglatag na ito ng blockade sa mga oil tanker na magpapasok at maglalabas ng langis sa Venezuela. Dahil dyan, naubusan na ng mapag-iimbakan ng langis at napipilitan tuloy magbawas ng produksyon ng Venezuelan state-run oil company. Babala ni Trump kung hindi bubuksan ng Venezuela ang kanilang oil industry at kung di pipigilan ang drug trafficking, posibleng ulitin nila ang pag-atake. Acting President ngayon ng Venezuela si Delcy Rodriguez. Palaban pa siya noong una, pero ngayon bukas daw siyang makipagtulungan sa Amerika. At ngayon, hindi lang Venezuela ang pinagbabantaan ni Trump. Sabi ni Trump, ang Colombia na katabi ng Venezuela ay pinatatakbo ng isang sick man at dawit din daw sa produksyon at pagpupuslit ng cocaine sa Amerika. Sagot ni Colombian President Gustavo Petro, handa siyang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Binigyang diin din niya ang mga hakbang kontra droga ng Colombia. Naniniwala rin si Trump na dapat may gawin sila tungkol sa Mexico, pero di niya ito dinetalye. Tungkol naman sa Cuba, tila hindi naman daw nila kailangang pakialaman ito dahil mukhang babagsak na ito ng mag-isa. Wala pang tugon ng mga opisyal ng Mexico at Cuba. Ang ating DFA na nababahala sa epekto ng nangyari sa Venezuela sa rules-based international order, iginitang kahalagahan ng international law, pagbabawal sa paggamit ng dahas at pakikialam sa domestic affairs ng ibang estado. Pangamba naman ni FEU Professor Francis Esteban, posibleng may epekto ang ginawa ng Amerika sa laban ng Pilipinas kontra sa pangaagaw ng China sa West Philippine Sea. We've been using international law as a weapon and as our leverage in our claims in the South China Sea against our territorial dispute. Disruption in the rules-based international order, this kind of violation of international law, somehow also diminishes the legitimacy of it in a way. Sabi naman ng isang ekonomista, posibleng mabuti ang maging epekto sa stock markets ng pagkakadampot kay Maduro. Inasahan kasing mapapataas dito ang oil production sa Venezuela. Malinaw rin daw na may epekto ito sa impluwensya ng Amerika sa Latin America. I think that Southern American countries will currently think twice before they increase their trade or economic ties with China or Europe instead of with the US. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development, di pa nila ito nakikitang dagok sa ating ekonomiya. Pero ibang usapan kung may ibang bansang gumaya sa Amerika. There is hardly nothing. I don't think that there's any going to be perceptible effects on us unless that will have some duplications elsewhere, embolden some other governments to do similar things.